Meron pa bang kuwan kung lalagyan natin? Siguro naman maluwang pa. Ito na yung pangpuno para sa ating mga lalagyan. Kung puno na, isiksik natin, ligligin para lumuwang pa yung ating mga lalagyan. Sa umagang ito ay bibigyan tayo ng mga panibagong salita ng Panginoon. Tinatawagan po natin ang ating pastora. Welcome po natin ang ating Pastora Josie Hernandez. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tingnan nga kayo mga katabi. Developing discipline and self-control. Naniniwala ako na kung hindi natin matututunan yung pinakamahihirap na bagay sa mundong ito, hindi tayo o hindi natin mararating yung talagang gustong nais ng Panginoon sa buhay natin. We must learn the hard things. Amen? May mga magulang na disiplinaryan. May mga magulang na manaslak. Maraming mga bata ngayon ang lumalaking spoiled brat. Di ba? Laki sa layaw. Jeff Rose. Lalo na dito sa kinaroroonan natin. Meron pala tayong kasama-kasama. Meron tayong kasama isang Chinese. Hindi natin lang ipakilala. We want to welcome your presence here. Can you please stand up? Praise God. We thank God for your presence in this place. Praise God. Faith is to a Christian what gasoline is to a car. Kung ang sasakyan ay kailangan ng gasolina para umandar, ang kailangan ng isang Kristiyano ay faith. Amen? Yes, maraming kailangan ng sasakyan. Kung gasoline lang meron siya at wala siyang air, walang oil, ano sa palagay nyo? Hindi ito makakarating ng malayo. Makakarating lang to, malapit-lapit, pero sa malayuan, hindi aabot. Alam nyo, ganun din sa ating buhay Kristiyano. We need some things para tayo lumago. Hindi lang sapat na nanampalataya tayo. Yes, we believe, and then we are saved. Maraming Kristiyano nagsasabing, all I need to do is to believe. Kung ikaw'y mamamatay na at naghihingalo doon, okay yun. Pero kung gusto mong mamuhay ng matagal sa mundong ito, kailangan mong dagdagan yung pananampalataya mo. Nagsimula ito sa pananampalataya at magwawa ka sa pag-ibig. It starts in faith and it ends in love. So sa umagang ito, tingnan natin 1 Peter chapter 5, verse 8. Bago tayo magpatuloy, sandali tayo manalangin. Father God in heaven, Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw ang dahilan ng lahat ng aming mga ginagawa. You are the only reason why we are here to worship You, to praise Your name, to bless Your name, O God. Kaya sa umagang ito, sa aming pakikinig, sa aming pag-aaral ng iyong salita, tanging Ikaw lamang ang maluwalhati, ang malugod sa amin. And Lord, continue to touch every people's hearts. Feel all the emptiness that we have. Punuin mo kami ng lahat ng mga dakilang bagay na nagmumula sa iyo. Hayaan mo mga salitang ito maging lakas, pag-asa namin, buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 1 Peter chapter 5, verse 8. Gusto kong buksan natin ito sa Tagalog. 1 Peter 5, verse 8. Kumanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Ang ganda na lang, kapatid. So sabi doon, be sober, be vigilant. Ano sa ibang salita ang vigilant? Self-control. Or yung sober ay self-control.
Yung vigilant ay watchful. Di ba? Watchful. Because your adversary, sino kaaway? Hindi yung katabi mo ang kaaway mo. The devil walks around like a roaring lion. Ang kaaway ay naglalakad, di ba? Paikot-ikot. Nag-aabang ng mga patisod-tisod sa daan, di ba? Hindi, alam mo yung mga hindi maingat? May balat ng saging. Baka ikamatay mo pa yun. The devil walks around like a roaring lion. So ano daw ang dapat na maging ugali natin? Ang sinasabi ditong sober, sa ibang translation, sa Amplified Bible ay well-balanced. A well-balanced spirit. At dito ang sabi rito, self-controlled. Sinabi ang sober ay self-controlled. Minsan, yung mga taong ayaw pinag-uusapan ng discipline at saka self-control. Lalo na yung pinalaking spoiled. May isang araw, may kausap ako, sabi ko, ang hirap siguro magka-miyembro ng isang spoiled brat. Nahihirapan tayong mag-control ng alaga natin. Amen? Nahihirapan tayong magturo sa mga alaga natin. Isipin mo, isang napakasimling homework, aabutin ng 2 oras, di ba? Alam mo yon? Dahil lalo na kung magiging miyembro mo pa. Pero sabi ko, isang bagay na dapat nating matutunan mga kapatid ko, once we are in the Lord, always be patient. Amen. Nakarinig akong testimony ng isang Christian church, Mercy Ministries. And ang kanilang ministry ay nag-specialize sa mga babaeng na rape, na lulong sa drugs, binugbog ng asawa, binugbog ng magulang. Alam mo yun, yung mga ganong klase. Alam mo ba lahat ng basura ay nasa kanila? Alam mo yung anger, bitterness, lahat na. Nandun. Gano'ng kahirap ilapit sa Panginoon. Pero alam mo ba, because of their patience, lumago yung ministry and ang dami-dami na nilang mga homes. Para saan? Doon sa mga ape. Tahanan para doon sa mga babae na naape o nalululong sa drugs o mga prostitutes na gusto na nilang umalis sa kanilang mga trabaho at gusto na nilang magbagong buhay. Pero silang tahanan para doon. Free. Sapagkat, ang sabi niya, wala naman talaga ibang pinakamahalaga, mga kapatid ko, sa buhay na ito, kundi yung maging dahilan tayo na maligtas ang iba. Amen po ba? Maging dahilan ka para maligtas ang iba. Isipin natin ngayon, may mga tao bang naliligtas dahil sa buhay ko? Hindi tayo kalulugdan ng Panginoon at hindi rin tayo kalulugdan ng mga tao sa paligid kung wala tayong self-control at kung wala tayong discipline sa ating mga sarili. So, be well-balanced. Understand the value of discipline and self-control. Kung tinatamad kayong pag-aralan nito, alam mo yon? Ay, bakit pa kailangan pag-aralan niya, Pastora? Ang pag-aralan natin ay sagot sa mga problema. Pero alam ba kung bakit marami kang problema? Baka kasi ayaw pinag-aaralan ng discipline at saka self-control. Amen po ba? Amen. Hello? That's true. Alam niyo bang karaniwan o halos lahat sa mga problema natin ay talagang result ng kawalan natin ng disiplina at self-control? Amen po ba? Amen. Kung tayo lang sana ay nagpapigil sa sarili para bilhin ng isang napakagandang computer o cellphone, eh wala naman tayong pabili. Nabawasan sana sakit natin ang ulo. Alam mo yung, if we are well-balanced, alam natin kung kailan kailangan bumili, kung kailan kailangan maglabas ng pera, kung kailan kailangan tumigil sa pagkain at kumain. Di ba? May mga iba dito, ayaw kumain, kailangan kumain. Yung iba naman, kain na kain, kailangan tumigil sa pagkain. Kailangan natin ng balance. Yung iba naman, karaniwan kasi sa napakaraming problema natin ay dahil sa kulang tayo sa rest. Ako, yun ang problema ko. Hindi ako balance kasi workaholic ako. Adik, kaya nila sa trabaho. Pero, ano nangyari sa akin? Nagkasakit ako ng napakaraming sakit. Lahat, may tama. Di ba? Yung utak na lang wala. Papaakit na. Pero, what's the point? Kasi kulang sa pahinga, hindi well-balanced, di ba? Alam niyo bang napakaraming problema sa buhay natin pero kailangan lang pala natin ay matulog sa gabi? Sino dyan yung oras na matulog? Facebook pa ng Facebook. Tapos kinabukasan, kinagagalitan ng amo dahil sasabihin niya, wala akong pahinga, nagkakasakit ako sa amo na to. Hindi naman pala amo may kasalanan. Siya naman pala.
ayaw matulog ka, Facebook o kaya ka chat. Naghahanap ng boyfriend sa internet. Sabi ko dun sa isang dalagang kausap ko, kung naghahanap ka ng matinong lalaki, huwag ka sa internet humanap. Yes. Kasi Amen. ang isang matinong lalaki ay hindi rin sa internet maghahanap ng matinong babae. Amen. Amen? Amen. Pumalakpak nga lahat ng mga matinong babae. So, balance. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, balance. Balance. Sabihin mo, i-balance mo lang. Balance lang tayo. So mga kapatid ko, mag-iingat tayo, baka masila tayo ng kaaway. So, kailangan nating unawain ang disiplina at self-control. Siyempre, magkaiba yan. Parang magkamukha, pero magkaiba. Ang disiplina, ang kanyang goal o ang kanyang motivation ay para maabot ang kanyang goal. Pero ano ba ang self-control? Ang reason behind of self-control is because of love to the Lord. Amen. Amen. Ang dalawang lalaking naglalakad, parehong Kristiyano, nakakita ng porno o porn magazine sa kalye. Parehong Kristiyano. Maaaring pareho sila ng gagawin. Hindi nila kukunin yung magazine o hindi nila tititigan yung mga nakaluwang mga kondon. Hindi sila titingin, hindi sila bibili. Kasi ayaw nilang makita yon. Pero ano ba pwedeng meron silang dalawang reason? Ang isang self-disciplined na lalaki, hindi niya titignan yon kasi alam niya hindi niya dapat gawin yon. Pero isang self-controlled na lalaki, hindi niya gagawin yon, hindi niya titignan yon kasi alam niyang mag-grieve si Lord. Amen. Amen. It's just like reading the Bible. Nagbabasa tayo ng Biblia kung tayo self-discipline. We are reading the Bible because we know we need to do it because the pastor tell you to do it, di ba? Sinabi ng head nyo, sinabi ng pastor, magbasa ng Biblia. Self-discipline. Pero ang isang self-control na Kristiyano, magbabasa siya ng Biblia not out of duty, but out of desire Amen. to please God. Amen. Amen? Amen. So which is better? Yes, we must have self-control. Pero sa maraming mga pagkakataon, kailangan ng disiplina. Magkasama lagi yan. Huwag natin paghiwalayin. Kaya lang, kung may disiplina, wala ka namang self-control, kulang. Because it's only works of the flesh. Amen po ba? So, ipagpatuloy natin. Hebrews 12:11. May basa po ulit sa Tagalog. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkaraan niyon, ikanasap tayo ng kapayapahang bunga ng matuwid na pamumuhay. Ang ganda nun, ano? Minsan mga pakibasa. Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, nanasap tayo ng kapayapahang bunga ng matuwid na pamumuhay. Amen. Habang pinapalo tayo, hindi tayo masaya. Meron bang pinapalo dito na tawa ng tawa? Hindi titigil ang tatay mo kakapalo. Sa amin, yung nanay ko pag namalo, kung ano makita niya, tatay ko raw sanga ng bayabas. Huwag kang lolo-lolo. Kaya, bawal ang lolo-lolo sa bahay namin. Kaya huwag kayong nadalo lolo-lolo. Wala ka po si tatay. Mababangag ng sanga ng bayabas. Pero what's the point? Sabi dito, walang pagtutuwid na masaya sa una, but afterwards. Yes. Sabihin niya natin, afterwards. Afterwards. Later on. Ano daw ang maranasan natin? The peaceable fruit of righteousness to those who've been trained by it. Ngayon, may mga dinidisiplina sa atin siguro si Lord. Alam mo yon, kinuha ni Lord ang mga laruan mo, ang iyong mga toys. Ano mga toys nyo? Tinatanggal na ni Lord yung mga pads sa inyong nest. Di ba? Inanitulad tayo sa baby eagles at si Lord ang father eagle. Ano ginagawa niya sa mga agila pag tinatrain na niya? Alam niyo ang mga nest, di ba? Merong mga feathers yan para malambot. Nilalagyan niya ng mga pinupulot ng agila ng mga bulak para lumambot. Pero alam niyo bang darating sa point na kapag itatrain na niya lumipad ang baby eagle, ay ano, tatanggalin na niya yung mga paddings. Mga kapatid ko, nung baby kang Kristiyano, nagsimula ka manampalataya kay Lord, marami kang paddings, malambot pa. Lahat ng hinihingi mo, ibinibigay. Di ba ang mga bata? Ang isang taon ba, required mo wag dumede? Kumain ka ng karne, gulay. Papaluin kita, dadaguman kita dyan. Di ba may kilala akong ganun, Chechi eh.
kita sa isang taon pa lang yun. Wala pang isang taon. Pero hindi ba ang mga baby, sige, padidehin, pakainin mo ng lahat ng malalambot, pero darating ang point na hindi ka na dedede. Di ba? Bakit? Mabubulok ang ngipin mo. Sino mga bulok ang ngipin dyan? Grade 4 na, dumedede pa. Grade 4 na ng... Di ba? Baka ma-MTRCB tayo dito. So, mga kapatid ko, may mga time na inaawat talaga tayo. Pero ngayon, are there things in your life that God is leading you? Alam mo yun, yung mga bagay na dating nakasanayan mong gawin, hinahayaan lang ni Lord na ginagawa mo, pero ngayon, bakit inaalis na niya sa'yo? Ang mahirap, nakasanayan mo na. Napakahirap awatin ng isang baby sa pagdede, di ba? Paano ko paraanan nyo? Lalagyan mo ng sile, lalagyan mo ng ampalaya, lalagyan mo ng lason. Hindi pala pwede yung mamamatay. Anong ginagawa nyo? Di ba mahirap pag-awat ng baby? Yes. Namaan nyo rin ngayon yung hirap kung paano inaawat tayo ni Lord sa mga laruan na yan, sa mga dede na yan. Pero, ang sabi dun sa Hebrews 12:11, later on you will experience the peaceable fruit of righteousness. So, are there area in your life that God is leading you? Nakasanayan mong ginagawa pero ngayon ayaw mo nang gawin o ayaw na ni Lord na gawin mo. Nung bago tayo mga Kristyano, selfish tayo. Tama po ba? Lahat ng gusto natin gawin, gagawin natin. Pero habang tumatanda tayo, babawalin tayong gawin itong isang bagay na to. Maiinis ka. Bakit ba? Ang bang masama? Diba? Pero sa isang taong gusto mong paturo, susunod. Amen. Sa isang taong gusto mong paturo, hindi na magtatanong. Minsan may mga nagtatanong sumusunod, pero ang mahalaga, sumunod. So, meron talagang mga aalisin sa buhay nating nakasanayan na natin. Kasi, hindi makakabuti sa'yo. Amen? Kung nire-require tayong kumain ng gulay, kumain ng karne, isda, balanced diet, di ba? Ano mga ayaw yung pagkain? Nung bata ako, ayaw kumain ng gulay. Although ang aming kinabubuhay ay gulay. Sabaw lang ng ulam ko. Kaya payat na payat ako. Malnourished. Pero ano nyo ba, nung naborn again ako, tumira ako sa mission house. Bawal maarte dito. Tatanungin ako ng asawa ng pastor, anong ayaw mong pagkain? Anong ayaw mong ulam? Sasabihin ko, yun ang iluluto niya. Akala ko naman, hindi niya iluluto yun. So, natutunan ko kumain ng gulay. At lahat na, kahit ano. Kung kinakailangan, amen po ba? Kung magbimisyon ka sa isang lugar, hindi pa pwede maarte. At sa palagay ko, kahit ikaw ay isang Kristiyano, amen? Hindi pwede maarte. Pag-glamour-glamour? Amen po ba? May mga pag-glamour-glamour pa ba dito ngayon? Nag-uusap. Hindi ba? Naalala mo yung kumain sa restaurant? Nagre-reklamo siya. May ipis lang mo itong kinain ko, may dumi. Hindi ko ito babayaran. Maya-maya nagsuka. Ano yung sinuka niya? Mugo. Mga kapatid ko. Huwag na tayong pag-glamour-glamour, amen? Ang paglilingkod kay Lord ay hindi pa cute-cute lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa cute-cute lang. So, be aware of our character. Kasama sa pag-aawat sa atin ni Lord, yung mga character natin iniaayos. Kaya tayo idinidisiplina kasi marami pang mga magagala sa atin. Marami pang mga attitude problems na tutunan natin sa mga magulang natin. Di ba? Ano mga natutunan nyo sa magulang nyo na mali pala? Ako, yung pagmumura, narinig ko kay tatay, namumura din ako noon. Siguro yung mga naninigarilyo, nakita ng magulang, naninigarilyo ka rin. Umiinom ng alak ang magulang, umiinom ka rin. Bakit? Kasi ang mga bata, kapag nakita nila sa matanda, inaakala nila, tama. Amen? Ngayon, Kristiyano na tayo. Marami mga Kristiyano sinasabing, hindi ako mapapaturo ko, yung magulang ko nga eh. Di ba? Hindi ako pinapakailaman eh. Pero ngayon na kay Lord na tayo, amen? Be aware of our character. Sabihin mo sa akin mo, be aware of your character.
Maraming tao gusto lang nila yung bunga pero ayaw gumawa. So kasama sa pag-develop ng character natin, yung working hard. At kapag sinabi working hard, sino ba nagda-diet dito? Nag-exercise? Hindi nata obvious yung mga nagkakasagot. Nagsisimula pala. Diet, exercise, ano yung mga mahirap gawin? Kung mahirap gawin yung sa simula, pero dinisiplina mong sarili mong araw-araw, ginagawa mo, kaya mo. Amen mo ba? Alam mo, hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako nakakapagbasa ng Biblia araw-araw kasi hindi ko kaya. Ang daming resource, walang oras, ang daming trabaho, ang daming utos ng amo. Pero alam mo ba? Stop making excuses. Sabihin mo na lang, ayoko talaga. Hindi yung ayaw ko. Amen po ba? Kasi manong tingin nyo sa akin. Hindi, sa totoo lang, ayaw lang talaga natin. It's hard. Sabihin natin, ang hirap, pastora. Alam mo yung kape? Ako mahilig sa kape. Pero pag sinabi ko sa sarili kong hindi ka dapat uminom ng kape, ubo ka na ng ubo, hindi ako inom ng kape. We must come to the point na pag sinabi mo sa sarili mo, hindi mo dapat kainin to. Kasi bawal sa'yo, huwag mo kainin. At kung kailangan kumain, kakain. Discipline. Amen po ba? And self-control. So ano bang mga character natin na dapat iayos? Yung mga character issues. Ako po, nung bata ako, yun nga, mahilig mag self-pity, walang tiwala sa sarili, naiihi sa salawal. Imagine, magpapaalam lang ako sa teacher kung may I go out, di ko magawa. Ayun, naiihi ako sa salawal. Grade 2 na ako. Pero nag-design ako maglingkod kay Lord, alam mo yun, ang dami niyang dapat alisin eh. So no wonder, ang dami kong mga pinagdaanan kung ano-ano. Kasi bago tayo ilagay ni Lord sa gusto niyang paglagyan natin, kikinisin niya muna yung mga kagaspangan natin. Amen? Iniisip kong mabait ako, pero hindi naman pala totoo. Tingin ko lang sa sarili ko yun. Alam mo yun? May mga tingin tayo sa sarili natin, hindi naman pala ganun ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Iniisip ko kung humble ako, pero hindi pala humble yun. Martir. Iba ang humble sa martir. Amen? Amen. So, ano mga character issues na dapat nating, o dapat i-correct sa atin? Kung lagi natin sinasabi sa ating sarili, gusto kong magbago pero hindi ko magawa. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Di ba? Ang mangyayari sa atin, kapag works of the flesh ang pinahiran natin, frustration ang magiging bunga nito. Ano yung sabihin ng frustration? Ang ginagawa mo kasi, sarili mo, effort, willpower. Alam mo yun? Pero alam mo, doon pumapasok yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi kanina, ang tinataas dito, the Father and the Son and the Holy Spirit. Isama natin yung tinataas. Amen? Nakakalimutan natin. Mga kapatid ko, napakahalaga nung factor ng kapangyarihan ng banal na Espiritu in developing our character. Without the power of the Holy Spirit, hindi tayo mababago. Willpower, isang linggo, okay yan. Halimbawa ngayon, narinig mo, ako, discipline and self-control. Pag uwi mo ng bahay, gagawin mo to. Sa oras akong magwa-quiet time. Di ba? Mag-memorize ako ng verse sa Bible. Sinasabi ko sa'yo, isang linggo lang yan. Alam mo yung mga, paano sumindi yung mga fireworks or mga sparkler? Di ba? Ang bilis na. Di ba? Tapos ang bilis din mawawala. Ganun ang flash eh. Amen po ba? Kapag ang pinagana natin, sarili nating kapangyarihan, isang linggo lang. Pero umasa ka sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, little by little, binabago tayo ng Panginoon. So huwag ka magmadali. Naghahanap tayo ngayon. Ayan, discipline and self-control, kailangan isang linggo. Drive-thru, breakthrough. Walang ganon. Amen? Ano yung mga drive-thru? Hamburger, di ba? French fries, drive-thru laundry, may mga ganyan ngayon. Drive-thru na pagupit, meron ba? Igaganon mo yung ulo mo doon sa bintana. Papaahit ng ulo, di ba? 4. Drive-thru. Uso-uso yan, pero alam mo, maraming drive-thru, pero ang breakthrough sa buhay natin, lalo na sa ating character,
walang drive-thru, breakthrough. Kung gusto nating maka-breakthrough sa mga flaws ng mga karakter natin, you need to go through. Saan? Sinabi ko yung nakaraan linggo, pasalin mo yung cross. Amen? So, character. Sabi sa 2 Timothy 1:7, o bago yun, so pag-usapan natin to, a lot of people have a gift that will take them somewhere, but doesn't have enough character to keep them once they get there. Ano yung sabihin? Maraming tao, maraming kakayahan, maraming talents, ang galing! Super brilliant! Tinayin pa si Aristotle, di ba? O sino isa? Si Einstein. Pero, wala namang character para makapanatili siya doon. No wonder, alam mo yung maraming napopromote agad? Maraming napopromote agad dahil magaling. Pero kung walang character, hindi siya magtatagal doon. Amen? Sa isang pastor na walang character, isang araw, i-dethrone siya ng Panginoon. Bakit? A pastor must be a man that has a heart for God. Amen po ba? Hindi ko sinasabing ako'y napakabait, pero we're still going through. Ang ibig sabihin, lahat tayo na kay Lord, we must have good character. Kasi once na nilagay na tayo sa posisyon na yon, kapag wala tayong character, hindi tayo makapanatili doon. Kaya hindi tayo naglalagay agad ng mga baguhan na bibigyan mo ng posisyon, baka yumabang, di ba? Baka divide ang church. Amen. So, napakahalaga ng character. 2 Timothy 1:7. Buksan po natin sa Tagalog. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpigil sa sarili. Hindi espiritu ng karuwagan ang binigay sa atin. Not the spirit of timidity, but of power, of love, and of a sound mind. Pinanggit na naman dyan yung sound mind. Marami kasi tao sabi, hindi pastor, ang hirap talaga, wala akong self-discipline, wala akong self-control. Alam mo bang it's in you? Noong nagsimula tayo magdesisyon sumunod sa Panginoon, tanggapin si Lord sa ating mga buhay, God gets in the midst of us. Nanahan si Lord sa atin. Amen po ba? Tinanggap niyo na po ba si Lord? Yes! Napakasimple lang kung paano magkaroon ng personal relationship kay Lord. Pag-pray tayo, di ba? Lord, binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap ko ako'y makasalanan. Hindi na kailangan ko ano-anong kailangan magtaasa ng mga bahilahibo natin sa kilikili, sa ilong, para malaman natin na born again tayo. Hindi naman po umikot ang ulo ko. Very simple. Pray. A very honest prayer to the Lord. Lord, binubuksan ko ang puso ko, pinapapasok kita, tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Di ba? Then, doon nagsimulang manahan ang banal na Espiritu sa'yo. At anong ginagawa ng Holy Spirit? Nililinis niya. Ale, yung mga nasa kalooban natin, yung mga marunong doon, hindi automatic yon. Little by little, process. Ngayon, hindi natin pwedeng sabihin, wala akong self-control. It's in you in the seed form. Binigay sa'yo ng Panginoon nung tinanggap mo siya. Kaya lang, kung katulad ng isang binhi o ng isang seed, kailangan diligan. Ano ba dilig? Word of God. Amen? The water of the Word of God. Yun ang pandilig natin sa seed para lumago. Para ikaw ay mamunga. Para maranasan mo yung self-control na sinasabi. No? Galatians 5:22, ano bunga ng Espiritu? Hindi natin pwedeng sabihin, wala ako noon. It's in you. Kaya lang, kailangan natin i-develop. Alam mo kung yung mga tao sa paligid mo, kuminsan, hindi sa lahat ng panahon na dumaranas ka ng kahirapan ay kailangan mo umalis sa lugar na yon. Mga katulong tayo. Diba? Nabibilas ako doon sa pagtotoo ni Sister Janice kasi nga, nung nakaraan, pinakiusap ko kay Sister Melanie, i-recommenda siya kasi nag-usap kami ng linggo. Nai-recommenda siya, hanapan siya ng amo kay Sister Judy. Ano mo yun? Sapagkat alam natin mahirap walang trabaho. Lahat na na-determinate, naghahanap tayong lahat ng pwedeng pasukan nila, di ba? Ginagaransa natin ang ating mga ulo para lang magkaamo sila. Because we are sisters, magkakapatid tayo dito. So ngayon, hindi ngunit nahihirapan tayo sa isang lugar ay aalis agad tayo.
Amen po ba? Kasama ko po ba kayo?